Evening din. Isang pagkalang gabi sa bawat isa. At ganun din magandang gabi naman o umaga sa mga espiritu na hindi natin nakikita. Mula sa mataas na kalagayan hanggang sa mababa. Ngayon po, ito yung ikalawang bahagi. Walang iba yung pagtatalakay natin ng tinatawag na salita ng Diyos. Ang bibigyan po natin ng buhay ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30. Basahin muli natin. Sabi po yung ganito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Bakit po idinadaan ng ating dakilang Panginoon ang kanyang pangangaral sa pamamagitan ng talinhaga? Sapagkat, sabi nga, tumingin man sila ng tumingin, subalit hindi nila makikita. Makinig na sila ng makinig, hindi nila mauunawaan. Ibig sabihin, hindi kakayanin o hindi angkop sa sanlibutan ito ang aral na ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, itinuturo lang ito sa may sapat na pag-unawa, sa may handang pagpasakop at pagsunod sa kanyang kalooban, kaya ang lahat ng kanyang pangangaral ay idinadaan niya sa pamamagitan ng talinhaga. Ngayon, ang kaharian ng langit, sabi, katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngayon po, kung pag-aaralan natin, paano natin maiuugnay yung tinatawag na kaharian ng langit? Isamantalang ito'y nasa paghasik. Tuloy natin. Datapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapat ng sumibol ang usbong at namunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga lipingin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Tatapat, sinabi niya, wag. Baka sa pagtipunin niyo ng mga pangsirang damo ay inyong bubunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, ipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibikisin upang sunugin, datapat ipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Kung pag-aralan po natin, ang una, may isang tao na naghasik ng mabuting binhi. Sabi nga, ang binhi, salita ng Diyos. Yung mabuting binhi, aral ng Diyos. Ito yung ginagamit sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa pangangaral, sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ngayon, ano naman yung pangsirang damo? Yung mga aral ng sanglibutan. Doktrina ng sanglibutan na walang iba, walang mga kabuluhan. Kagaya ng mga alamat, ang kwento ika nga kung paano ipinangalan sa ganito ang bayan, yan mga ganyan. Kung papaano naging pangalang Mayon ang bulkan, katulad niyan. At yung mga aral sa mga siyensya na yan lahat ay nagmula sa tao o kaya sa kalaban ng Diyos. Pawang makasanglibutan.
Bakit inihalimbawa sa kaharian ng langit? Sapagkat, kung titingnan natin, sabi nga, naghasik ng binhi. Kapag ang isang bagay na, halimbawa, salita ng Diyos, ibinahagi natin sa kapwa, inihasik natin yon doon sa bukid. Ang bukid tayo, mga tao. Hindi baga, kapag ang isang tao ay tinuruan natin ng mabuti, ang kalalakihan niya, mabuti rin siyang tao. Pero pag hinasikan naman ng masama, magiging siyang masamang tao. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nagtuturo ng mga aral sa makatuwid ang salita ng Diyos, nakapupulutan natin ng aral, mapapakinabangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nandiyan naman yung pangsirang damo sa makatuwid, baga yung mga kabalisahan, yung mga pag-aalala, mga problema, itinanim ng binigay ng Diyos tayo ng katawan na wasto, sangkap, kaya sabi nga, may resistensya. Nandyan yung pag may red blood cell, may white blood cell, pangdepensa sa mga sugat. Meron tayong resistensya, panglaban naman para sa mga mikrobyo. Meron tayong panlaban. Pero meron ding pansirang damo. Sabi nga, ipagkatiwala natin ang lahat ng ating mga kahilingan sa Diyos. Ilapit natin sa Kanya. Ang aral naman ng pansirang damo, walang iba yung bigyan tayo ng kahit hindi naman dapat tayo mamroblema. Yung pag-aalala, minsan, nagmumula din yan sa mga ninuno natin, yung sobrang pag-iisip ng problema. Pero kung ipagkakatiwala natin lahat sa Diyos, ang mga nangyayari sa ating buhay, nandun tayo sa mabuting binhi na itinanim sa mga tao. Sa makatuwid, may pagkakatiwala tayo dun sa salita ng Diyos na ipinagkaloob. Sabi nga, sa unang mga kautusan, huwag kang papatay. Huwag kang mag-iimbot. Hindi baga, ang Panginoon din ang nagsabi, huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong kakainin, ano ang inyong iinumin. Sapagkat mababalisa ang araw ng bukas sa kanyang sarili kung paano niya ibibigay sa atin ang pagkain na pinakakailangan natin. Sabi nga, kalmado lang. Pagkatiwala natin sa Diyos. Ang mahalaga, sabi nga, kung ang mga ibon pinakakain ng Diyos, tayo pa kaya na tao, nilalang, wangis ng Diyos. Pero kinakailangan naman, sabi nga, ang gawain ng ibon, madilim pa na lumilipad na siya. Kinakailangan natin lumabas ng bahay para masumpungan natin yung uod. Pero kung magiging tamad tayo, wala na. Tapos patugan pa, nagising tanghali, wala nang uod na abutan. Kumbaga, nakuha na ng iba. Kaya kung pag-aralan natin, ang binhi, di ba, butil muna. Pag yan po ay inilagay natin sa ilalim ng lupa, dahil mainit ang lupa, para siyang gusto niya makawala doon, kaya nagkakaroon ng tinatawag na ugat. Di ba pinag-aralan yan sa mga eskwelahan? Pagkatapos doon, labas na siya doon sa lupa, magkakadahon, tinatawag na uhay. Pagkatapos doon, lalaki siya hanggang sa magkaroon ng mga sanga at magkakabunga. Kung tayo po ay nahasikan ng mabuting binhi, ang ating magiging gawain, nakadepende rin doon sa mabuting binhi. Sa makatuwid, hindi tayo problemadong palagi, hindi tayo nagdadrama, hindi tayo overacting, relax lang tayo. Sapagkat sabi nga, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis o larawan. Kung ang Diyos nga hindi namang problema,
dapat ganun din tayo. Hindi tayo namang problema. Kaya ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan nang sa ganun ipagkaloob sa atin kung ano ang mga yun, mga hinihingi natin. Pero kung iniisip natin, halimbawa, sabi nga, palagi ko ito nababanggit, kung ang problema mo bigas, maghapon ka magmukmuk, mag-isip wala kang bigas, walang mangyayari. Pero kung lumipad ka, sa kapitbahay mo may bigas yan, tapos hindi ka pa mahiyain, kasi pagka mataas kasi ang pride, mahiyain, ayaw magsalita. Pero pag mababa ang pride, nagsasabi yan. Kasi kailangan basagin mo yung pride para makapagsalita ka. Pahiram ako ng bigas. Ganun yun. Ngayon, balik tayo dito sa aral. Hindi baga, itinanim yung mabuting binhi. Pagtulog, may pansirang damo. Sa buhay po natin, may itinuro sa atin yung aral ng Diyos. Pero nandiyan naman yung mga kwentong barbero, mga alamat, kung anong mga aral, na taliwas naman sa aral ng Diyos. Hindi ba tingnan mo? Ano ang aral ni Kristo? Ang sino mang kumain na hindi maghugas ng kamay ay hindi makakahawa sa kanya. Ibig sabihin, kapag kumain tayo na, halimbawa, hindi na tayo naghugas ng kamay, sinubo agad natin, hindi tayo makakahawa sa iba. Ang pinag-uusapan kasi dito, hindi yung bagay na ikapapahamak ng kapwa, kundi sarili lang natin. Kung may lason yung kamay natin, tapos hindi tayo naghugas, tayo lang, hindi tayo makakadamay ng iba. Ganun po ang punto noon. Pero ano naman ang aral ng pansirang damo? Maghugas ng kamay, mag-alcohol, mag-sanitize, mag-face mask. Hindi ba ginawa natin yan? Kung ang aral ng Panginoon ay pwede kang kumain na hindi maghugas ng kamay, meron din ang pansirang damo, aral naman ng Diablo. Bakit ko sinabing aral ng Diablo yun? Saan ba galing yun? Di ba galing yan sa mga doktor? Galing din sa gobyerno natin, DOH, WHO. Pansinin mo mga logo nila, puro ahas. Di ba sino nagtukso kay Adan? Di ba ahas? Kung yun, aralin nyo na lang yan. Si Kristo, ibinalimbawa sa tupa. Pag ahas, kalaban niya ng Diyos. Di ba ganyan nakapulupot? Kahit ngayong science, yung mga kuro-kuro ng mga tao, mga gravity na yan, kung ano-ano mga tinuturo. Lahat yan magkasanglibutan. Pero yung aral ng Diyos na hindi pa natutunto ng mga tao ng sa ngayon, na alam natin, sabi nga, ang sanglibutan daw, bilog. Pero sa Bible, hindi flat. Yan. Yan ang katotohanan niya. Parang isang ganito lang siya. Oh. Nandito yung mga, tapos napapalibutan ng yelo. Umiikot-ikot lang dyan yung araw sa kabuuan. Yan po yung nakalagay. Footstool. Sabi nga, may pundasyon na apat sa baba. Ganyan po ang nakalagay sa banal na kasulatan. Pero, sa school, may globo. Pag inaral mo, kung bilog yan, di dapat suwi ang tao doon sa Australia. So, yan po ang mga aral na nakagis na natin. Ngayon po, nandyan na yung aral ng pansirang damo. Nandyan na yung mabuting binhi. Bakit po, nung sasabihin na ng mga tao na tanggalin yung mga pansirang damo, bakit hindi pa ipinahintulot? Sapagkat may tamang panahon ng
ani. Dahil po, kung halimbawa, sa isang pananim, nandun yung mabuting binhi, nandun naman yung pansirang damo. Pag binunot mo yung pansirang damo, madadamay pati ugat ng mga mabuting binhi. Kaya, kung ang tao gumagawa ng mabuti, hindi pa nililipol ng Diyos yung gumagawa ng masama. Kapwa niya pinasisibol yan. Kaya, may mga taong gumagawa ng mabuti, may mga taong mainggitin gumagawa ng masama. Parehas po yan pinasisibol. Pero pagdating ng tamang panahon, pagbobokurin yung mga gumagawa ng masama o mga pansirang damo, iipunin at susunugin. At yung mabuting binhi o yung mga trigo ay pagbibigkisin at ganon din ilalagay sa banga ng Diyos. Ngayon po, kung ang tao gumagawa ng mabuti, tayo po ay mapapabilang doon sa trigo na pahahalagahan ng Diyos ilalagay sa kanyang bangan. Pero kung tayo po ay gumagawa ng masama, kalintulad tayo ng pansirang damo, papunta naman tayo doon sa tinatawag na pagsunog sa makatuwid walang iba, ang dagat-dagatang apoy ng pagdurusa at nandun na nga ang pagngangalit ng ngipin. Kaya tayo man po ay tao, spirito, o sino man na gumagawa, kilalanin po natin ang ating sarili kung tayo ba'y nasa panig ng mabuting binhi o masamang binhi. Kaya may tamang panahon, hahatulan tayo ng Diyos. Depende po sa ating mga gawa. Kaya kung ginagawa natin mabuti sa ating kapwa, pahalagahan tayo ng Diyos para ilagay sa kanyang bangan. Pero kung ginagawa natin masama, lalong-lalo naiinggit tayo sa ating kapwa, pinaparusahan natin kahit hindi naman dapat, papunta tayo doon sa kaparusahang walang hanggan, sa makatuwid bagay, ang impyerno na inihanda ng Diyos sa mga suwail at sa mga makasalanan. Siguro hanggang dito na lang muna ang pakikibahagi natin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Isang magandang gabi sa ating lahat.